Kanina, ang mga pwersang Ukrainyano ay naglunsad ng mga pambobomba sa mga lungsod at bayan ng Russia upang pasabugin ang mga pasilidad na ginagamit ng militar at itumba ang mga tropang Ruso na patuloy na sumusunod sa mga utos ni Pangulong Vladimir. Ang mga pambobomba na ito ng Ukraine ay isang tugon mula sa pag-strike ni Putin sa baluarte ng mga Ukrainyano na itinutok ng Russia ang mga bomba nito sa matataong lugar ng Kyiv para iligpit ang maraming mga sibilyan na ang mga inosenteng tao na ang pinuntirya ng Kremlin sa mga pambobomba na ito upang siguraduhing hindi masayang ang mga missile at drone na ipapalipad nito sa baluarte ni Zelensky. Dahil dito, agad na gumanti ang militar ng Ukraine at nagpakawala ang mga ito ng malalakas na mga bomba at drone upang ipatikim sa Moscow ang puot at galit ng mga Ukrainyano na sa tindi ng mga missile na pinakawalan ng militar ay nagresulta ito sa matinding pagsabog na talagang walang pag-alinlangang tinarget ng mga sundalo ng Kyiv, ang kampo ng mga militar ni Pangulong Vladimir, pati na ang planta ng kimikal na ginagamit ng Kremlin sa paggawa ng mga bomba. Na sa bilis ng mga pangyayaring ito ay tuluyang nasira at nasunog ang mga pinuntirya ng Ukraine na pati ang oil depot na ito ay hindi pinalagpas ng mga Ukrainyano at kanila itong pinasabog upang bigyan pa ng matinding sakit sa ulo ang Pangulo ng Russia dahil ang walang sawang mga pambobomba sa mga naglalakihang kumpanya ng langis ay magpapahina pa ng todo sa lumuluhang ekonomiya ng Rusya. Walang takot ring sinugod ng mga militar ni Zelensky ang kasulok-sulukang bahagi ng Bryansk at Kursk pati na ang mga border nito upang harapin ang mga Ruso at iligpit ang mga ito sa kanilang sariling teritoryo na talagang hinanap ng militar ang anino ng mga alagad ni Putin para gawing pataba sa lupa ang mga sundalo na ito dahil sa wala rin namang magandang gawin ang mga tuta ng Kremlin kundi ang bombahin ang mga syudad ng Ukraine na sa mga oras na ito ay hindi na inisip ng mga Ukrainyano kung makakauwi pa ba sila sa kanilang tinubuang bansa o matutodas na sila sa gitna ng labanan. Basta't ang importante ay nakipagdigma sila ng tama upang ipagtanggol ang kanilang mga soberanya na ang matapang na pagsulong na ito ng militar ay humantong sa pagkamatay sa mga tropang Ruso at pagka-corner sa iba pang mga alagad ni Pangulong Vladimir na wala na silang nagawa pa sa mabilis at matalinong pagsulong ng mga Ukrainyano. Kung usapang katalinuhan lang, ay hindi magpapahuli ang isang militar ng 3rd Assault Brigade ni Zelensky dahil tinudas lang naman nito ang isang pagalagalang Ruso at sinuot nito ang uniforme para hindi siya mapagkamalan ng mga militar ng Russia na isa pala siyang sundalo ng Kyiv na matapos nitong suotin ang uniform ng Moscow ay walang takot itong pumasok sa baluarte ng Russia na ang kanyang pagpapanggap bilang isang sundalo ng Kremlin ay naging matagumpay dahil sa 6 lang naman na mga tauhan ni Putin ang kanyang nahuli na nagpataas pa sa moral ng mga sundalong Ukrainyano dahil sa buwis buhay nitong mga taktika sa gitna ng labanan. Natalo talaga ang mahihina ang utak sa digmaan na ito. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik na ang mga pambobomba na ito ng Ukraine, pati na ang matapang na pagsalakay ng mga ground unit ni Zelensky sa nasasakupang teritoryo ni Vladimir ay nagresulta sa pagkamatay sa maraming mga militar ng Moscow na ayon sa inilabas na balita ng Kyiv ay umabot ito sa 2,000 na mga sundalo ng Kremlin ang natodas o nasugatan sa loob lamang ito ng 24 oras na malawakang mga pag-atake ng mga Ukrainyano. Na ang 21 mga militar ng Hilagang Korea ay hindi rin natakasan ng mga bombang daladala ng drone na humantong sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay na talagang nagwala ng todo ang Ukraine sa araw na ito dahil sa naitumba nila ang maraming mga disipulo ng Kremlin at North Korea na malamang nabalisa na ngayon ang pinuno ng Rusya dahil sa sobrang takot ni Pangulong Putin na maubos ang kanyang mga militar na maging dahilan sa kanyang pagkatalo ay agad na inutusan nito ang kanyang tagapangasiwa sa gobyerno na gumawa ng isang partnership agreement sa militar sa bansang Uzbekistan upang palakasin pa ang nilalagnat ng mga sundalo ng Kremlin na talagang nagkaroon na ng matinding nerbiyos itong si Pangulong Vladimir dahil sa paubos na ang mga kawal nito na hindi rin naman ito binigo ng Uzbekistan at tahasang tinanggap ang alok ng Rusya na Military Strategic Partnership para makipagtulungan sa gobyerno ng Moscow. Subalit hindi pa dito nakontento si Bossing dahil tinawagan pa niya ang kanyang kaalyadong Chino na si Xi Jinping na pangatlo sa may maraming hawak na militar sa mundo
kung saan kinapalan na lang ni Putin ang kanyang mukha sa mga oras na ito at walang pag-alinlangang sinabihan ang presidente ng China na palakasin pa ang kanilang ugnayan upang paghandaan umano ang malaking pasabog ni Trump dahil sa umupo na ito sa pagkapangulo ng Estados Unidos na nagbigay sa kanya ng matinding anxiety na minadali na ni Pangulong Vladimir ang paghahanap nito ng maraming mga kakampi para may mahugot pa ito kapag sinapit na ng Rusya ang matinding krisis sa bansa. Lalo na kung itotodo pa ng UK ang pagbibigay nito ng maraming mga missile sa kaalyadong Ukrainyano upang bombahin pa ng malakas ang balwarte ni Putin na magreresulta sa tuluyang paghina sa higanting lakas ng Kremlin. Kung tutulong man itong si Xi Jinping sa kasalukuyang digmaan sa Russia, ay hindi rin ito magbibigay ng maraming mga militar tulad ng ginawa ni Kim Jong-un na nagpadala ng 10,000 mga sundalo dahil sa mautak itong si Pangulong Xi sa kadahilanang nakita na niya ang sitwasyon sa digmaan na wala ring napala ang mga sundalo ng Pyongyang sa pakikipagbakbakan nito sa Ukraine dahil sa pinulbos lang ng mga Ukrainyano ang lakas ng North Korea na posibleng mauubos na ang mga ito sa darating na Abril. At higit sa lahat, may malaking plano pa itong si Pangulong Xi Jinping tungkol sa pagsakop sa bansang Taiwan, kaya 50% pa ang posibilidad na magbibigay ito ng maraming militar sa Moscow na kahit sabihin pa nating tutulong nga ang China sa Kremlin, ay maglalabas lang din ito ng ilang libong mga militar bilang pagrespeto sa kaalyadong Ruso. Ang patuloy na pakikipagdigma ni Putin sa Ukraine ay nagdulot na ng malaking problema sa bansa nito dahil sa sinisi si Pangulong Vladimir sa pagkamatay sa maraming mga militar at sibilyan sa Rusya na ang mga mamamayan nito ay nawalan na ng gana sa kanyang pamumuno dahil sa nawasak na ang maraming mga kabahayan sa loob ng Rusya sa kadahilanang inuuna ni Putin ang kanyang pansariling mga interes upang mapalakas at mapalawak pa umano nito ang bansa. Subalit humantong lang ito sa matinding kapalpakan sapagkat ang mga Ukrainyano ay hindi umaatras sa labanan at handa silang ibuwis ang kanilang mga sarili para hindi mapunta sa masamang tao ang kanilang maharlikang lupain. Ikaw, ano ang masasabi mo sa walang takot na mga pambobomba at pagsalakay ng mga tauhan ni Zelensky sa teritoryo ni Putin upang itumba ang maraming militar nito at pasabugin ang mga gusaling nakalink sa gobyerno? At ano sa tingin mo ang paghingi ng tulong ni Putin sa Uzbekistan at China para palakasin pa ang kanyang militar at para paghandaan ang mga gagawin ni Trump sa Moscow? Comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.